Hello guys, kumusta kayo? Kumusta ang lahat? So, to this video ay meron tayong panooring video. Ito guys ay full speech talumpati ni Basti Duterte sa tribute prayer rally sa Kidapawan City at dinagsa ito guys ng nasa 50 to 70,000 na mga tao sa nagkaiba-ibang lungsod or municipality ng North Cotabato. Kasama na nga ang Alamada, Kabakan, Mlang, Matalam, Makilala at iba't ibang lugar at mismo sa lugar ni Lala Talinio ay ang Carmen ay marami ding pumunta doon sa Kidapawan para sama or sumama sa tribute para kay Tatay Digong dahil 1 month na si Tatay Digong sa dahig, no? So nandoon ang mga iba't ibang mga politiko, nandoon din si Susing Sakdalan at si Manny Piñol, yung tumatakbo ngayong gobernur, kalaban ni Lala Talinio, no? Meron nandoon din si Mayor Basti at iba pang mga politiko sa lokal, no? So ang senador na nandoon ay si Bato de la Rosa. No, so isiparit natin yung kay Bato no na speech. So ngayon ang ano lang natin ko sa inyo share ko sa inyo yung kay Basti, yung kanyang speech at pagkatapos ng kanyang pagsasalita ay bigyan natin ng konting opinion o komento kung ano ang inyong masasabi sa kanyang mga sinasabi dito sa kanyang talumpati. And now, the moment of truth that we have all been waiting for! Handa na ba mga makita o matungkad siya sa personal? Are you all ready? Isang sigaw! Duterte! Bring him home! Di na nato panugayon pa. Ako nang tawagon ang usa sa mga gwapong anak ni Tatay Digong, one of the young great leaders of the country. Let's all welcome Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte! Sa iyong tanan, lipay ko makita sa mga gwapo-gwapa dari sa North Cotabato. Kumusta man mo? Okay lang kami. Kung sa may gusto ninyo? Kaya niyo sa ang ilang gibuhat kang Rodi Duterte, mudawat mo. No, Di kita mo sugot, anak. dili jud. Okay ba mo, ganina hitabo karon sa mo pamilya, personal, sakit kaayos, tinuod lang. Kay amahan ko manggot to. Kunya ingunahan na ang ilang treatment, medyo Daming di tao. ko makadawat. Kinaamatay korte dire sa Pilipinas. Kunya Pilipino man siya. Ug naaman gyud sa isa, dapat diya sa dire matubang siya mga sa kung naaman. Pero sugkato na hitabo ni tanan ug nakit-an tamo gikan diri sa gilid kamo adto dito sa likod. Naamo sa mong likod pirmi, di gyud mi moondang tungod sa inyong suporta mga taga North Cotabato.
sabi niya, yung ginawa ni Bongbong Marcos sa pamilya nila ay sobrang sakit sa kanila, no? Kasi meron naman tayong korte, sariling korte. Dapat kung meron mang nagawang kasalanan si Tatay Digong, sa Pilipinas na lang sana nilitis, no? Or kinasuhan. Bakit doon pa dinala sa ibang bansa? At nagpasalamat siya sa mga tao dahil ang mga tao, ang taong bayan ay palaging nasa kanilang likuran or nakasuporta sa kanila. Yun ang ibig sabihin niya kasi Bisaya ito eh. Baka hindi nyo maintindihan. Giano ko translate ko sa inyo. Sobrang daming tao to guys. Makakita to si Marcos ani kurog ito. Makita daw ni Marcos yung gusto ko magpasalamat sa magkurog daw ang tuhod. Kaya ako gusto ko makakita yun ninyo unya personal nga makapasalamat ninyo. Kita ko sa kamo nangasuko yun mo. Sa gibuhat kang rock. Sabi niya, gusto ko na makita kayo. Sabi niya, dahil alam ko na sobra kayong nasaktan sa mga nangyayari. Okay, pero bago ko magpadayon, para walay kasig naman kayo magluhod, ako masahod na para wala kayo malimtan. Na si Juan, former governor and appointed DA, Secretary Paringgo Manny Piñol, ato siyang pagpakan. Yun ang kalaban nila Talino ngayon. Kunya, kita kumutaan na siya, gusto pa daw kumuhan ako alangan. Usaho na lang, hindi ko makakita ninyo. Grabe pa yung itong daw. Ang gatong pagtakop sa iyahan ang gawas mo. Gatong birthday niya, nakiselebrate mo. Salamat kayo yun, no? Dili yun ni kabayaran ng inyong ginapakita sa muang pamilya. Labi na sa kumamahan. Thank you. Sabi niya, yung inyong ginawa na pagsuporta, hindi mababayaran, no? Pinakilala niya dito si Manny Piñol, no? Kasi pagkilala niya dito yung mga tao na nandyan, na mga politiko. Kayo, anak. Na si Vice Governor Efren Piñol. Alamada Vice Mayor and aspiring 1st District Board Member Toto Calibara. Pareho ko pagpakar na to. Taga-Alamada. Incumbent Board Member Joseph Evangelista. Incumbent Board Member Doc Krista Piñol Solis. Returning Board Member Socrates Piñol. O inyong maisog sa Kidapawan, Mayor Paulo Evangelista o Kidapawan City. Napoy mo sa gamay. Ang gwapo pala ng at saka bata pa yung mayor dyan sa Kidapawan. Ito si Evangelista. So ka Mayor, Mayor Susing Sagdalan o Alamada. Yes! Mayor Susing Sagdalan. Alam nyo guys, ako kasi, dati akong nakatira sa Alamada. Kaya kilala ko to si Susing Sagdalan. Before, hindi siya ang mayor dyan. May mayor dyan dati. No? Pero namatay na yung mayor na yun. Ngayon, siya ang pumalit. No? Hindi nanalo yung kanyang kalaban. Daming tao. Drone ito, drone. Sa katagahan manggon. So last year, nag-iinita nila kung isuon. Pipilar yun ka mga tao nga nasa Kita posisyon. ninyo guys, drone yan. Drone. Nabilin sa mua.
Pero kini mga Haba tawhana yan eh. nga nangimbita diri sa kuha, kamo diri mayor niyo Kidapawan, nintingog yun na nituog yun na kay Rudy Duterte, swerte kay mo na amoy mga tao nga mapili karong mabutay nga eleksyon nga mubarog para sa inyo ha. Ingani man gud na siya. Ug kabantay mo kani adto. Last year pa lang wa pay usa ka tuig o mo pay pag usa ka tuig ni Bongbong Marcos ang unang gibuhat sa Congress nagpadagan og papel na People's Initiative. Sabi niya, last year, nung isang taon pa lang mula sila nakaupo, si Bongbong Marcos, ay ang una nilang ginawa, etong pagpalaganap ng People's Initiative na binabayaran nila, kung baga dinaan nila sa ayuda, pero kailangan mong pumirma, di ba? Yung na Dito ano na ni yun. mo mahibawan nga ganing anak si Junior, si BBM, gusto mo sundog og diktadorya nga rehimen nga pareho sa iyang papa kani adto. Gusto daw ni Bongbong Marcos na sundin yung style ng kanyang tatay, no? Pero wag naman sana, baka sundin din ninyo yung magbarsyalo. Senior nga nagtungtong sa gobyerno dati gusto mo agig eleksyon 27 ka tuig nga nilabay diri sa ato ang nasod. Gusto nyo yun? Musugot pa mo kingon anak. Hindi. Kani demokrasya ni. Walay pilion diri. Tanan na yung oportunidad kung kinsa gusto manerbisyon Drone, mga tao. Grabing daming Tungtong tao. ang gobyerno kay nanglan mo agi kag eleksyon magpapili ka. Dito nako nakita nga natay problema sa padagan o sa pamatasan sa administrasyon nga naata karon. Tanawan ni sila. Sa kahadlok nila sa akong igsoon, isugdan nila tao. Drone guys, oh. Manudlo sila Daming confidential tao. funds, 125 million, isulti man ako igsoon. Atubangon ko na, tubagon ko na, kung impis ko ninyo mo atubang sa dito. Pero kabalo mo, sa yun hadlok sila nga karon 2028, Mindanao na po ng mahimong presidente sa Pilipinas. Takot daw sila. Dahil sa 2028, ang mananalong Pangulo o Presidente ay taga Mindanao ulit ang mananalo. Pagtatakbo si Inday Sara kasi guys, sure win ito. Yan ang tandaan at yan ang kinatatakutan nila. Kasi mas ito sa tatay niya, no? Kung si Tatay Digong mas kung sa piling ninyo matapang si Tatay Digong, mas ito si Inday Sara. Pero sugdan nila taon, di sige, may kaso, politika man na, o di mo man na inyong gusto. Pero kamo, kita mga taga Mindanao, kamo mga taga North Cotabato, mutao ba mo, kanin tawahan ang nagtungtong nga presidente karon? Kaya karon manudlo mo? Pila? 125 million nga wa may kaso katubangon. Doon niya karon bilyon-bilyon na sa korte, na sa judiciary karon, di ninyo matubag. Mga ugok. Kasi nga, yung impeachment ay nanggaling yan dyan sa 125 million na confidential funds na puno maling paggastos ni Inday Sara. Pero, itong yung billion na pera na sa blanco, no, na budget, ay hindi nila pa yan hinarap hanggang ngayon. Marcos bangag. Tawa. Ang mga tao gani kakapildihon bisag unsa ray buhaton. Yun na. Na wa sila laing mahuna-hunaan ang ilang gibuhat, gikidnap nila si Rudy Duterte. Ang mga tao daw talunan, wala na daw ibang maisip
no? Kung hindi kidnapin si former President Rodrigo Duterte. Technically, kidnapping to. O kidnap. Uwato na to, ungon sa ingon sa ICC, kay confident pangyot ni, suremi sa kong igsoon, ko, unsa may balita diha sa kaso, katong pag nahitabo na, ang ingon dito, wa kyo'y kasong mahitabo sa apprehension palandaan kay Rodrigo Duterte, layo na kay Tinuod. Nagtanong daw siya kay Inday Sara, ano ang sitwasyon sa kaso ni Tatay Digong. Sabi daw ay wala talaga yung kaso na yun. Kumbaga, walang ano yan. Kasi nga, hamakin mo yun guys May mangyari ba kaya talagang kaso doon sa ICC? Yung mga ano kasi na sinasabi, yung mga biktima at saka yung mga namatayan sa IGK, sa war on drugs, ay mga mahihirap lang po, no? Sabi ni Attorney Conte. Ngayon, nagdemand ang defense ni Tatay Digong, lalo na yung kanyang number 1 na abogado, na si Nicholas Kaufman, na kailangan yung mga magiging witness o magiging yung mga biktima ay required talaga ang passport at ang mga ID. Ngayon, sabi itong sa kabila ay mga poor daw yan sila, wala daw pang gastos para sa passport. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Kayo ang nag-ano niyan eh. Diba? Kaya nga nandoon na si Tatay Digong. Pinilitang dinala doon sa ICC. Dahil dyan sa mga biktima kuno na yan. Dahil sa ano na yan. Bakit hindi nila pag ginaghandaan niya kung gusto talaga nila ng justisya? Kung gusto nila talaga ng justice dyan sa mga pamilya nila na namatay kuno dahil sa IGK at saka sa war on drugs. 2011 pa yan. Nakaso na yan. Hanggang 2019. Bakit hindi sila nag-ready? Na matagal naman nilang pinaplano yan na i-ICC talaga yan. Ngayon, gusto ninyo pupunta sila doon sa Netherlands na walang passport? Ano yan? Ano yun? Barangay lang? Parang barangay lang yung kaso na yan? Parang dyan lang kayo maghiring sa barangay? Hindi pwede yan. Paano ma-identify yung identity ng isang tao kung wala siyang passport? Paano kung piki yan na tao? At kung maghanda kayo ng passport, ID, ihanda na rin ninyo yung English ninyo. Kasi hindi kayo pwede magtagalog doon. Kasi yung mga abogado puro English. Yung mga hindi alam mag-English, wag na kayong magpunta doon. Mapahiya lang kayo. Kani sila, murag yun ni sila ni Punit o Pato niya gipunan nila silang ulo. Tama. Nagtuo manggod sila na mawala si Rodrigo Duterte. Mawala ilang problema. Pero karon nga gibuhatan nila, apre na ang mga mata sa tao o karon mas titako yun nilang problema kay mapatig yun nilang kanagot sa mga taga-Mindanao. Si Jimmy Bondog noon, kani mga tawanan 2016 pa lang yun. Ning uban na sa akong mga amahan o mga loyalista kini sila. Pero ako hangyo ninyo, para di na lang yun, kung nalain yun mo sa nahitabo kang Rodrigo Duterte, diretsohan ninyo boto tanan. Taram, tuwala. Ana na lang. Total ko. So, sabi niya, kung naindis talaga kayo sa mga ginawa nila kay Tatay Digong, ibot straight
ninyo ang PDP Laban, no? So, eto guys ang aking dagdag dito, no? Alam niyo ngayon, giendorso ni Amy Marcos, si Amy Marcos giendorso ni Vice President Sara at saka si Camille, no? So, medyo nalilito ang ibang tao o ibang supporters bakit giendorso. Pero guys, kasama ito sa strategy at ano na rin, parang alam niyo kasi ang mga Duterte, ayaw nila yung may utang na loob sila sa mga tao, sa ibang tao, 'di ba? Kaya nga kung nakita ninyo nung 2022 at 2016, isa si Amy Marcos na tumulong kay Tatay Digong sa kanyang pagtakbo. Siguro tumulong sa pinansyal kasi nga walang kapira-pira nga yun si Tatay Digong. Isa si Amy Marcos talaga tumulong. Saka si Fidel Ramos. Yun yung mga tumulong sa kanya nung eleksyon na yun. Ngayon, para makabayad si Tatay Digong sa utang na loob niya kay Amy, kaya nga pinalibing niya yung tatay nila sa libingan ng mga bayani. Kung maalala ninyo guys, ilan ng presidente ang dumaan sa Pilipinas. Mismo si Fidel Ramos, hindi niya nga yan napalibing si Marcos Senior. Diba? Dumaan na si Macapagal Arroyo, si Noynoy Aquino. Lalo na si Noynoy Aquino, hindi talaga niya yan ipalibing. No? Yung pagpalibing nga ni Tatay Digong, nagano nga sila doon. Nagagalit nga sila. Pati yan si Kiko Pangilinan, galit na galit. Ipahukay niya. Huhukayin niya si Marcos Sr. No? Kasi hindi daw karapat-dapat ilibing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Kasi nga, noong panahon ng martial law, maraming nategi. Tapos ngayon, sa war on drugs ni Tatay Digong, pinadala nila sa dahig. Panahon ni Marcos Sr., marami ding namatay. Lalong-lalo na sa mga Muslim. Noong panahon ng martial law. Panahon ni Noynoy Aquino. Naubos yung SAP 44 sa gera. Di-ICC ba si Noynoy Aquino? May kasalanan si Noynoy Aquino doon. Siya ang presidente. Mayroon siyang pagkukulang doon. Ang daming pinatay ang mga NPA noong panahon ni Aquino. Kinasuhan ba sila? Pinaaresto ba sila sa ICC? Hindi. Ngayon, sa kay Digong, ilan lang yung napatay ko, no? 43. Mula noong 2011 hanggang 2019, 43. Pero sa balita sa media, 30,000. Ngayon, hanapin ng depensa yan. Lahat ng ebidensya. Meron ba silang maibigay? Yung lahat ng mga taong yan, pwede ba nalang iharap doon sa ICC? Yung mga nagsabi na wala silang pang passport. Kasi mahihirap lang sila. Humingi kayo kay Bongbong Marcos. Diba, pinadala nga ni Bongbong Marcos yan doon sa dahig. Dahil sa inyo. Dahil di umano sa war on drugs, sa daming namatay noong panahon ng war on drugs. At dyan sa EJK na yan. Diba yun ang dahilan bakit pinakidnap si Tatay Digong at dinala sa dahig? Dahil sa inyo na mga nabiktima ng war on drugs na yan. Ngayon, wala naman pala kayong pang passport. Di, humingi kayo sa gobyerno. Hihingi kayo ng gobyerno. Dahil lang doon na si Tatay Digong sa dahig. Ngayon, kung walang mga complainant na pupunta doon sa dahig, dahil sabi nyo,
Wala kayong pang passport, wala kayong pang gastos. O di wala. Dismiss ang kaso. O, kailangan yung 43. Yung 43 na namatayan, 43 ang namatay daw eh. No? So 43 yan dapat na katao ang pupunta doon. Plus mga witness. Gastusan ng gobyerno. Marami naman kayong naano dyan na kulimbat. Hindi yung nigasto nyo kung gusto nyo talagang makulong si Tatay Digong ng lubusan doon. Gastusan ninyo. Humingi kayo sa gobyerno. Di ba? Pinagkalulungan ng gobyerno yan eh. Dahil dyan sa mga kaso-kaso, sa mga biktima, di umano na yan eh. Pero sa totoo lang, politika talaga ang dahilan dyan. Hindi yung mga biktima, di umano na yan. Tingnan lang natin kung meron talagang mga maipakita na mga ebidensya tong mga to. At ihanda na ninyo yung English ninyo. Yung mga kayo, yung mga na biktima o mga witness, ihanda na ninyo ang inyong malutong at magaling ninyong English doon sa korte. Baka makaihi kayo sa saluwal ninyo. Kasi anuhin talaga kayo ng mga abogado. Akala nyo madali Anuhin kayo ng mga abogado dyan. Yung mga tanong dyan, hindi basta-basta. Kung hindi nyo nakita, si Digong mismong si Digong ang namaril or pumatay sa pamilya ninyo at wala kayong mga na ebidensya, strong evidence, nako, huwag na kayong pumunta doon. Sayang lang gastos ninyo. Like example, mangutang kayo. Para gastos ninyo doon. Di basta-basta yun. Isang tao pupunta sa Netherlands. Pamasahe mo back and forth. Plus tirahan mo doon. Plus pagkain. Sino sasagot nun? Gobyerno? Ganon? Kayo yung nag-complain eh. Dapat meron kayong panggastos sarili. Kung gusto niyo talagang justisya. Malaking gastos yan, guys. Kung sana sa Pilipinas na lang kinaso yan, hindi sila mahirapan. Kahit mayroon silang kunting pera, pwede na dyan sa korte sa Maynila. Dinala nila sa Netherlands. Akala nila siguro, pwede lang sila sasakay ng eroplano na walang pamasahe at walang passport. Ganun ba kadali yun? Sa bagay, kung iano kayo ni Martin Romualdez, meron naman silang sasakyan. Yung sinakyan ni Digong? Yung pasakyan sa inyo. Tandaan ninyo, dadaan pa kayo ng Dubai. O kailangan pa i-process ninyo yung mga papel ninyo dyan bago kayo makalusot, bago kayo darating sa dahig. Akala nila madali lang. Sige, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyo. And God bless you all. Please subscribe, Mayor Digong 2.0. At pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking i-upload na mga bagong video. Maraming salamat.